hindi ka dapat hanggang salita ng Panginoon. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisibig sa Kanya ay magsisikain ng Kanyang bunga. Pagpapala pong sumatin sa salita ng Panginoon natin pong natin sa mga kapatid. Magandang umaga mga kapatid. Good morning! Yan. Purihin po ang Panginoon. Muli, narito po tayo para makinig ng aral ng salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang araw po sa inyo. Nasa man pong dako ng mundo. Kayo nakakapakinig nawa nasa mabuting kalalagayan at tayo po magsala-sala ng pakikinig ng salita at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So muli, ang inyong lingkod po ang tagapagsalita. Pero ang tagapagturo po sa umaga pong ito, palagi sa atin ay ang ating Panginoon. Diba? So, handa na po tayo makinig mga kapatid? Amen! Amen. Ganyan dapat po kasi tayo po yung mag-aaral. Dahil ito bahagi po ng ating pagsasama. So, sa umaga pong ito, ang ating papaksahin ay dila. O kapangyarihan ng dila. Ang tema po, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang ating pong binasang batayan ay Kawikaan 18:21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisibig sa Kanya ay magsisikain ng Kanyang bunga. So, ang dila po, kasalitahin nyo, ginagamit natin sa pagsalita. Kanina nagamit natin yan sa pag-uri sa Panginoon. Mawi tayo. Mawi po ba tayo mga kapatid? Dapat po. Dapat natin gagawin. Purihin, itaas at duwalatin ng ating Panginoon sa mga awit, actually, hindi lang sa awit, sa pagsasalita natin, sa pamumuhay sa kapwa, diba? Nakikita yan sa atin na ang Panginoon yung niluluwal natin at pinutulong. So, kung may mapapansin niya ako, may ibang mga Christian doon, yung pananampalataya. Madalas lagi nilang praise the Lord. May banggit sila lagi kayo para sa bawat, kung may nakakilala kayo na gano'n, ibang mananapat sa ibang, madalas yun, may bitaw lagi sila ng gano'n. Ganun lagi sila. So, maganda po yung gano'n na narasang bigla. Pero hindi lang yun yung salita ng dila, diba? Marami pang ibang nagagawa ang dila. So, mamaya titigyan, dadaan din natin. Pero yun nga, kadalasan, pag dila, alam natin, pag sa salita. Pagsalita. Yun nga lang, tanong, may mga salita na ba nang mula sa ibang tao na nagpabago sa mood mo? Meron. Or ito naman, may nasabi ka bang mga salita sa ibang tao na nagpabago ng mood nila? Meron din. So natin nangyayari, di ba? Vice versa, pareho yan. Nangyayari yan. Ganito. Malungkot ka, pagod ka. Tapos sasabihin sa ng asawa mo, parating na yung order, yung regalo ko sa'yo na PS5 Pro. Wow! Diba? Di, syempre, magulo ka naman. PS5 Pro, yun. Sabi sa'yo nun, diba? Excited ka. Ang saya. Di ba? Nakapagbabago ng mood kahit pagod ka. Pero sinabi niya bigla, ginamit ko ATM mo. Biglang bagsak. Wow! Ginamit ko ATM mo. Nakakalungkot naman. Ang saya ko naluna. Tapos bigla sa ATM ko na. So halimbawa lang po yun, di ba? Yung ganun na. Wow, pagod ka rin sa trabaho. Tapos sasabihin ng boss mo, ay, kasama ka sa promo. Ay, baka nakakaano, di ba? Kumbaga, para na-appreciate yung mga ginagawa, pinagpapagano, nakakatuwa yung mga ganyan. So, ang halimbawa na na-stress, halimbawa, pila, biya sa eskwelahan. Tapos, sasabihin sa'yo nung huli mo, ay, congratulations, graduate. Nakakatuwa lalo. Yung mga ganung bagay. So, may damdamin ka ng umpisa, pero dahil sa dila, dahil sa salita ng ibang tao, ito ay nabago. Diba? So, yung salita, nakakapagpabago yung mood. Pagod ka, hindi ka magandang pero anuhan ka, di ba? Sasabihin sa'yo minsan, tinasahan kita sa Gcash na kaya. Ganun yung mga magagandang yung mga ganun sinasalita, di ba? Yung mga ganun yung magaganda, di ba? So, napangyayari po yan kung minsan, madalas sa atin, o sa nakita natin sa palikaran natin o sa ating kapwa, yung mga ganun bagay, ganun sitwasyon. Mga halimbawa lang natin, di ba? Halimbawa lang po yun. Diba? Halimbawa, so yung mga sabi tayo o may mga narinig tayo na salita na nakapagpabago ng
mood o napabago natin yung mood ng iba na kinausap natin. Diba? So, isipin natin, dila lang yung ginamit para sa pagsasalita, diba? Pero, meron siyang nagawang pagbabago. Usually pa naman kapag may change, may puwersa yan. So, naalala niyo yung dati yung kay Newton, yung pinag-aralan natin yung pagkilos at paggawa, diba? So, kapag sa second law of motion ni Newton, may puwersa. Kapag ang isang bagay ay nakusog, nagalaw, syempre may puwersa na nakusog doon. Pero nakalagay dyan, yung puwersa ng isang bagay, katumbas ng bigat nito. Pero yung dila, mabigat ba ito o malaki ba yung dila? Maliit lang yung dila, di ba? Hindi siya malaki. Di ba? Hindi rin siya mabigat. Kung alis natin, hindi ito ganun kabigat. Pero may puwersa siya na malakas na puwersa na nagagawa. Tama po? Kasi may nabago sa'yo eh. Di ba? May nabago sa'yo. Pero dila, salita pa lang yun. Kumbaga, hangin pa lang yun na nag-vibrate ka, nakagawa ito, narinig mo yung sinalita. Pero may nabago. Diba? May pagngyayaring nababago. Diba? Kaya sabi nga po sa batayan natin, kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Death at saka life. Kasi pwedeng talagang kamatay. Sa salita pa lang. Pwedeng may mamatay dahil sa salita pa lang. May natake sa puso dahil sa mga loob. Mga ganun, diba? Pwedeng, sa buhay naman, pwedeng nagkaroon siya ng pag-asa dahil sinabi mo, di ba? May mga ganang tao na nandun na sila sa konti na lang, bibigay na at aalisin na nila yung mga yung buhay sa kanila kung minsan, di ba? Mga ganang pangyayari. Pero sa salita pa lang, bigyan mo yung ispan, kaya mo yan. Para makapagpatuloy. So yun, nasa kapangyarihan ng dila yung buhay at kamatayan. Kumbaga buhay at kamatayan literal ha. Pero hindi lang yun, kahit yung normal na pang-araw-araw, may power pa rin yun. Lahat. Yun, di ba? So, example sa kung ano, ganito pala yung dila. So, hindi siya Powerful talaga. powerful siya, hindi siya simpleng bagay na dapat mo lang i-take for granted na gamitin. Ito yung nagiging laman ng pag-aaral natin. Ang salitang sinalita ng bibig o ng dila, ginamit natin, ay maaaring maka-apekto sa ating buhay. Hindi siya simpleng bagay. Can affect everything sa atin. So, meron kong ano sa Santiago tayo, so gagawin natin pa yan. Patuloy siya natin. Plus, unang patuloy natin. So, halos, ano ito, paperly na yung topical. Pero, yung ano ko, yung parang context, yung sistema, contextual. Kasi, sige, pwede na din. Parang, yung magiging dating na pag-aaral natin, contextual, pero talagang topical lang yung ano natin, dahil nila. So, sabi sa Santiago 3:1, huwag daw maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman ninyo, tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. So, huwag daw maging guro. Isa kasi, parang lagi tayong maraming alam sa mga bagay. Naging nagko-comment sa lahat ng bagay. Kasi, minsan mahirap yung ganun eh. Oo, may alam ka, pero minsan sa makapanahin pa natin yung alam natin sa isang bagay pag tayo nagsalita. Minsan sa example na lang sa gawa, sa kilos. Doon na, mas mapapakita natin yun sa ganun, yung example na tama. Kasi the more na lang tayo comment ng comment. Kasi, nakaka-affect yun nila sa mood na iyo, pag that's mag-comment ka. Magkakaroon ng reaction. Medyo bibigat din sa'yo. May ganun agad, di ba? Usually, kapag mabigat na loob natin, or pagod tayo, tapos may nag-comment pa doon, bibigat din lalo. Kasi, instead na parang mababus ka, kaya nga sabi kanina, hindi lang, nakaka-affect. Diba, sabihin mo, ay sinendan kita ng Gcash, kaya galingan mo. Mga ganun, hindi ka kailangan talaga. Ako mo kong pera, yun. Hindi naman, nilibawala natin yung mga simpleng bagay na kapag binili, bindilan kita ng kape, ito parating na yun. Yung mga ganun ba bagay, diba, nakakagaan na loob, hindi siya nagiging mabigat agad. So, galing ganun. Diba? So, sabi, huwag daw tayong may guro o paano lagi maraming tinuturo lahat ng bagay. Medyo mahirap. Hindi ibig sabihin, huwag natin itama yung mali. Hindi po ganun. Ibig sabihin lang, huwag agad madaling huwag quick to react. Yes. Huwag reactive. Yun, ito na yun. Huwag reactive. Kasi pag yung reactive, ano yun, kasi nagkakaproblema sa reactive agad. Diba? Ganun ba agad? Sabi nga sa DOS, kasi ano tayo patuloy. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitiso. Ano ba nagamit ko ito ng mga nakakaraang pang paksa? Kung ang sino man na hindi natitiso sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. So, nakaraan. Ano sino ko ipagturo? Ano pong ano?
Nandun yung salitang sakdal, di ba? Sakdal, si Pastor Gilbert. Isang isa si Pastor Kirby. Kung sino man ay hindi natipis sa salita, ay isang taong sakdal lang kayo. May kaya rin naman makapigil ng buong katawan. Kaya mo kontrolin. Diba? So, magaling yung ganun. So, nung sinesearch ko to kapag kung ano yung ganun, medyo lumabas sa salita, spiritually resilient. Resilient ng tao. Kaya nang i-contain sa sarili niya yung ganung bagay. Isa po yung sa mga tinitig ng attribute. Tama ba yung term? Yun ang napananan, attribute ng tao, kakanyahan, or merong kapasidad ng tao. Pero usual ko sa mananampalataya. Sa faith-based, spiritual based. Yung pagiging matatag sa kabila ng kahit na nasaktan ka na, abuse kung minsan pa, diba? Mga emotionally, physically. Pero, kaya mo pa rin, marap na nakamiti. Hindi ibig sabihin binabaliwala, Ito iba pong term yung binabaliwala or tinatago yung damdamin. Meron mga tao talaga, alam nila hurt sila. Masasabi nila sa malapit sa kanila hurt sila. Pero yung, or maaari, yung dahilan na rin, kaya nagiging matatag sa ibang, may spiritually resilient din ang mga tao. May support system. May mga kaibigan, may malapit sa kanila na nakakatulong sa yung ganun bagay. So, bila pa rin po, o bibig pa rin yung nagagamit. So, hindi ginagamit sa next step. Sa ibang topic po yun, hindi po dito. Naalala ko lang po yung word. So, sa ibang pagkakataon natin, hindi ko muna po anin yung tungkol sa pagiging spiritual resilient. Na ano yung mga topic na So, yun. So, may mga ganun po talaga yung tao. Hindi natin agad sa salita. So, buksan ko agad yung kabilang topic. So, susunod pa naman po yung paksa na diba? So, yung mga taong ganun po na sakdal ang tao na hindi natikisod o na-open. Diba? Sabi sa talata. Sa salita ng kanyang kapwa. May kakayahan siya mapigil o makontrol yung sarili niya. Kasi kung kaya mong kontrolin yung narinig mo, yung tinanggap mo, kaya mong ma-filter, kasi minsan depende yung mamaya, maano natin isa pa kayo. Kung paano natin tatanggapin, paano natin ini-interpret yung isang salita, doon nakaka-affect sa atin. Kaya nagiging offensive minsan. Kahit hindi siya talagang offensive. Diba? Depende sa pag-interpret. So usually, ayon sa mga, hindi ko na rin pinilagay, sa mga pag-aaral, na usually isa pong, yung tao na madaling na-open is unknowing or hindi siya aware na nakaka-open din siya sa salita. Tama. Nakaka-open siya sa salita, pero madali rin siya na open. Kadalasan, hindi ko palagi kadalasan na mga ganong sitwasyon. Hindi niya po yung napapansin. So, isa pong defense mechanism doon, projection ang tawag po. Projection, psychological projection. Na yung nararamdaman mo, pinoproject mo sa salita. So, hindi ko natin nanagaan yung ganung bagay. Pero part po yun na maaari sa mga dahilan. So, bakit nagpo-project ng ganung damdamin yung ibang tao sa paligid natin? May mga underlying cause. Yung mga dahilan. May damdamin, hindi natin yung pa dito sa paksa natin. So, isang bagay yung kaya minsan may taong na-offend. May mga underlying cause may mga dahilan kung bakit nila nagagawa or na unaware sila doon. Kaya dapat sa part natin na kung aware tayo sa sarili natin, at least sila aware, tayo yung uunawa. Paalala po yan, ha? Tayo yung uunawa. At yun yung kung sino nga, di ba, mag-a-adjust. Handaan po natin yung lahat po. Ganun po. Na hindi laging negative agad sa tao na ganun agad magiging tingin. Magkaroon tayo mindset na kahit sinong kapwa ko ito, hindi lang kapatid. Tao sa paligid natin. May ganyan pong nangyayari sa totoong nangyayari, di ba? Na sa atin lagi ang kakunawa. Kaya natin tinutulog. Yung linggo, yung bebes, di ba? Pinaalala sa atin. Para maging spiritually resilient. Pero sa next topic, lagi napapasok kasi nagdugtong-dugtong, di ba? So yan, yun ang bagay. So sa stress natin tingnan na, stress na Santiago. Kung ating inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang tibig, upang tayo talimahin, di ba yung kabayo may nandito yung nila, yung control nila, tayo. Ay binabayan din naman natin ang kanilang buong katawan. So
Ganun, di ba? Sa kabal. Once na control mo yung dito, kaya mo na kontrolin yung kabuuan mo. Ito kasi pinakamahirap, ito yung pinakamadali kasi gawin kahit nakaganyan ka lang, nagagamit mo siya agad, di ba? Bibig natin, bilang. Narito, ang daong naman, so napag-usapan na nakaraan yung Noah's Ark, di ba? Pero wala siyang control, di ba? Kasi sige, di mo po control ko. Ang daong naman, bagamat lubang malaki at tinutulak ng malalakas na hangin, kaya may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ukit, di ba? Ay napababaling kung saan ibig ng taga-ugit. So kung saan yung control, pero maliit lang siyang part. Pero sabi niya, kahit gaano kalaki yan, control niya. Maliit lang yung ugit, di ba? Maliit. Isa siya sa pinakamaliit na part ng mga barko. Diba? Pero makukontrol niya yung malalaki. Diba? Kahit maliit na part siya, di ba? So, kung may kakayahan tayo na mapigil ang dila o ang ating pananalita, ay magagawa din natin masupil o magsisilin ang ating buong katawan. Dun, basically yun talaga. Diyan sa talata, biblically talaga, biblically yung talaga, kung kaya mo. So, yung sa pag-express ng damdamin, kaya din natin siyang ma-control, mapigil, di ba? Para naman hindi siya maging destructive, di ba? Hindi siya maka-affect. Kasi kung ito ang damdamin mo, na tinatawag kong defense mechanism ulit, sublimation, na kung may nararamdaman kang negative or galit or kung ano man, lungkot, pero gagawa kang ibang bagay na mas produktibo. Yung iba nag-exercise, nag-gym. Malog ko, sige, mag-gym ako. Sublimation po yung tawag. Sa mas produktibong mga bagay. Iba naman, sinisipatan mo na trabaho. Naawin nila ako, sinisikap na lang ako. Sublimation po yung tawag. Defense mechanism din po yun ang kasarama. So ilang pong bahagi lang yun na nagagawa ng tao para mas maging produktibo. Okay sana yung instead of projection, sublimation yung gagawin, di ba? Sublimation, psychological sublimation. So, yan. Yun po yung dila. Pero yung dila, may lasa. Tama po? Siyempre, kung dila ay sabi nga may taste buds, di ba? So, kamatayan at buhay, balik natin sa batayan. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Ang nagsisilid sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Kain mo, di ba? So, kung hanggat na-enjoy mo yung usapan, ang sarap nun. May chika si ganitong artista. Kaya minsan, hindi man chika, pero pag natin nag-enjoy siya, nakabanding yung mga singing niya din na fan ng ganitong artista, eh yun ang in-enjoy nilang pag-usapan tungkol sa artista na hinahangaan nila. Diba? May mga ganun eh. Kaya nga sila like, birds with the same feather flocks. Gusto nila yun eh, di ba? Bawa, sabi ng kaibigan ko mahilig sa wrestling. Lagi na may usap tungkol sa wrestling. Kapag nakita si Sister Rock sa yung chat namin, tungkol sa wrestling. Yung mga ganito. O sa video game, yung gano'n. Kung sa mga fans yung pinag-usapan ng iba, gano'n, di ba? So yun, yung kinakain nila. Yun yung lagi nilang pinag-usapan. Yun ang ine-enjoy nila. Yun ang sinesavor nila sa bawat pagsasalita nila, di ba? So, kung negative din, yun ang natatanggap mo din. Negative din. So, kaya madalas, o dapat, hindi sa hindi pero iwasan. Mas ba produktibong bagay. Mas yung makapagpapagaan ng damdamin, hindi makakabigat ng damdamin natin. Kasi lalo bibigat eh. Di ba? Bibigat din lalo pag yun ang iyon. Di ba? Sino yung mas produktibo kung paano mas gagaan? Diba? Kaya mas maganda pag-usapan yung solution kaysa problema. Solution pag-usapan, hindi problem. Kasi wala rin, didigin mo lang din, ano mangyayari? Dapat sa solution. Kaya sa problem solving, diba sa eskwelahan, what is asked? What are given? What operation to use? So yun ang elementary, hindi turo sa amin pag ng problem solving sa natin. Yun ang natin babasihan natin. Diba? Para nasa makukuha natin yung solusyon, paano natin magagawa sa bagay. Hindi lagi tayong what is asked lang ng what is asked. Kasi kung doon ka na dito, matatapos. What is asked? What is asked? Ganun na lagi. All-good ka lang, di ba? Madami pang, may proseso. Dumaan ka doon. Hindi ka pwede mag-linger dun sa step 1 lang na what is asked. Di ba? May bilang ito mga kapatid. Promise. This time, may promise pa yun. Hindi, marami. Kota na ako, kapatid. Kota na ako. Iksi talaga to.
Kaya nasa last stage na ako. Diba? Last stage na ako. Ang dila, gamit ko yan para makapanlasa ng pagkain, di ba? Ngunit nagagamit din yung dila para magbigay lasa o flavor sa mga bagay na sinasalita natin. Wala siyang flavor. Diba? Ano pa yung words na makapagbigay ng lasa? Diba? Ito ay sour flavor. Ito ay lasang sweet. Diba? Pwede sweet. Sour. Pwede sour, diba? May salt, medyo salty naman ito. Nabibigyan natin ng lasa yung salita. Nasalitain natin. Hindi lang, ang tingin natin, dila ang nakakapanglasa. Pero yung dila, nakakapagbigay din siya ng flavor. Sasabihin natin, di ba? Ang lasa o damdamin na may papahayag o masasalita ay mapapatikim o malalasahan ng nakikinig sa atin. So, anong flavor ba ang gusto natin ipatikim? Sweet. Sa nakikinig sa atin? Siyempre. Pero gusto, kasi medyo nag-ingat din ako, baka may diabetic ka, di ba? So, less soft drinks, less non-sweet, less covered in chocolate, di ba? Di ba? Huwag mo siya sugar. Tasty food. Diba? Tasty food, better. Tasty, pero yung masarap naman, hindi yung mapait, maanghang. Pero iba, ang sarap daw ng pag maanghang, may mahilig talaga sa maanghang na pagkain, lalong gaganahan na magkanin. Tapos sasabihin, ako, nagda-diet ako. Diba? Lasa o damdamin, magpapahayag natin, papatikim natin yan sa kapwa natin. Malalasahan na natin sa atin. So, sabi nga sa 3.5 ng ay, hindi pa pala last page yung sorry. Yung kamali ako. May promise kami, 2 pages pa. Pero wala pala. Sa Santiago 3.5, gayon din naman ang dila isang maliit na sangkap. Di ba? At nagpapalalo ng malalaking bagay. Kapalaki na. Ngunit kung ang ganitong kalang, narito, kung gaano kalang lubatan ng pinag-aalab ng lubang maliit na ako. So maliit lang siya pero kaya niyo maging. Di ba? So ganun yung dila. Kaya affect sa sasabihin natin, pwede natin kung maalat, kaya mo mas maging maalat pa. Kung sumaanghang, masaan mo itong pwedeng maging mas maanghang pa. Diba? Pero kung kaya mo itong maging matamis at masarap, kaya mo pa mas mapasarap pa. Sabihin. Ibig sabihin na kung kaya nito ng hindi masarap, mas kaya din ito na maging masarap. Kung ganun sana, malamang kung kakaroon ng siyara ngayon sa malamang hindi mahalang namis. Di ba? Kasi nagsimula yung salita. Bago naman yung kumilos. Sa usap. Nagsimula yung sa sarili, sa loob. Sa iisip natin. At doon ay effect yan. Doon kikilos yung salitain mo. At doon din papasok yung gagawin mo. Kaya mahal ang langis. Napunta tayo sa mahal ang langis. Kaya may kaguluhan doon. So, ganun po yung dila. Diba? Sa ang dila ay isang apoy. Apoy daw. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba ang dila na nakakahawa sa buong katawan. Maliit na part, kaya sabi yung barko, maliit na part lang siya ng dila natin, pero nakaka-affect siya. Full. Hindi lang po physically, emotionally, mentally, at wag naman sana mabot na pag-spirit, right? Sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. Di ba yung dila? Na nakakahawa sa buong katawan at pinagninas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagninas ng impyerno. Okay. Sabi natin kanina, yung dila, ginamit natin ng pagkain. Pinapuri natin sa Panginoon. Diba? Bakit? Dito sa verse, Brother Carlos, sinimulan mo sa positive na yung dila, ginagamit natin pag-aw. Pero bakit parang ang salbahe ng dila? Pero nasa talata po kasi, ang hirap naman pong, hindi, sabi ko po, context lang natin, hindi ko po sasabihin ng di ba, nasa batayan. Maliit po na bahagi ng katawan ng dila, ngunit kaya nito makagawa ng matitinding bagay, malalaking bagay na maaaring magpabigat, magpalala ng sitwasyon. So, ganyan yan. Kaya sabi ko, maanghang, pwede pa siya mas mapaanghang. Makakalasa. Binabanggit din na ang dila ay kasangkapan ng impyerno. Hindi yan naggamit sa 3.6 kanina. Nagagamit ng kalaban para sa pangwasak o ikasisira ng ating pagkatao. Tandaan po natin, hindi po lang yung sasalitain natin ang magiging negative. Yung makakasira o makakawasak. Nabanggit yan.
sa hiling natin. Hindi lang yung palabas. Kasi nasa loob mo nang galing, hindi pwedeng mawasak din ito mismo nasa iyo. Hindi lang yan palabas. Magiging nasa loob natin. It can affect. Diba? Kasi sabi nga yung daong, yung malit na ugit. Eh sino ba may ugit? Ikaw may ugit, eh di mababaling mo din yung katawan mo. Tama po? Hindi yung iba. Ma-apektuhan yung iba. Dahil sa nalasahan nila sa'yo, yung flavor na ibigay mo. Pero ikaw din, doon din ang magiging direction mo. Dahil na sinilita mo eh. Tama po? Sa barko din, kagaya kanina halimbawa. So, yun na tayo sasabihin natin. Para, kung saan mo gustong tumungog, saan mo gustong pumunta, yun yung dapat nasasalitain mo din. Kasi sabi na ito'y parang ugit, diba? Kasi bawat salita natin may bunga. Ang bunga ng sinalita ng dila. Sabi sa 7 hanggang 8 ng 3 ng Santiago, sa patuloy na naman po yan eh. Sapagat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaamo at napapaamo ng tao. Tama naman po, marami na talagang animals na natetake ng mga tao. Yung mga nagalaga ng anong crocodile, di ba sa crocodile farm? Po. May mga aso, ibang breed ng mga aso, may mga parang wolf pa nga minsan yung iba. So, napapaamo na. Mga dolphin, sa mga dolphin show, di ba? Mga sea creatures, meron na yan. Orca. Lahat pa ng dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Negative naman talaga, para sabi ka po, hindi na wala na talaga tayong pag-asa. Kasi bakit hindi napapaamo ng sino mang tao? Grabe naman yung ibig sabihin mo na itong control, hindi yan. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasang nakamamatay. So, medyo mabigat po yung talata, di ba? Pero hindi po tayo dyan mag-inog mamaya. So, yung ipong hindi natin magagawa control. Hindi na. Alam naman natin kung sino makakatulong sa atin para makontrol. Mamaya natin yung lesson. Sabi sa 9 hanggang 10, siyang ating ipinangpupuri sa Panginoon. Kanina, pinangpuri natin. Tama po ba? Umawit tayo. Sabi. Amen. Diba? Pinangpupuri sa Panginoon na tama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpuri paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay nito ay hindi nararapat magkagayon. So, kung ginagamit natin, ang purpose talaga ngayon ng isang mananampalataya ng kanyang pagkatao. Kasi sa ibang pagkatao, katawan, kasama din yung ating bibig, ating dila. So ang purpose lang yun dapat is doon lang sa nasa taas. Pinangpupuri sa Panginoon. Diba? Hindi na siya pwedeng gamitin doon sa panglait. Diba? Hindi na sila magiging tugma. Kasi parang babalik ka dito, tapos babalik ka rin sa kabila. Tapos babalik ka dito, tapos babalik ka sa kabila. Napapahapay sa kabila. Hindi ko po pwede yung ganyan. Di ba sabi nga, yung lumay na pananampalataya, napapahapay sa kabila. So kapag ka nagagawa natin na both yung dila, ay nakakapagsabi ng nakakapapuri sa Panginoon, pero nakakapagsabi din ng negative din, or panglait, kaya na nabanggit na ganyan. Sabi nga doon sa paksa, paano ka papunta sa kasakdalan? Nung nakaraan, di ba? Sa pagiging banal. Tapos sabi pa rin doon, tinuruan ka na. Sinanay na tayo. Di ba? Pinagsasanayan kasi din po yan. Ito, pagkasanay yung ginagawa. So dapat, makikita natin, hindi tayo pabagay kaganyan-ganyan ng direksyon. Direksyon po yan, hindi lang paglakad. Maging sinasalita rin po natin. Kasi sabi nga, yung sasabihin natin, doon din direksyon na tayo pupunta. Hindi ito sa ibang direksyon. Isa lang dapat. Hindi nga daw po pwede both. Hindi pwedeng pareho. Kasi sabi sa 11 hanggang 12 ng Santiago, 3 pa rin. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukal ng matamis at mapait. So yung isang bukal ba, pareho pa yung lalabas doon. So andyan na po yung lasa. Sabi kami, may matamis, alat. O ito, matamis at mapait. Pwede bang both yung lalabas? Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng aceitunas o ang mga igos ang puno ng ubas. So, ito ang puno pero ang bunga niya ay iba. So, hindi daw po pwede. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. So, hindi siya both
So, sabi nga, kung isang direction lang, diba? Paano kung isa nangyayari? Eh dito, di ba, balik ulit tayo sa tinuturo. Babalik ulit tayo sa tinuturo sa atin, pinapaalala ng Panginoon sa atin lagi. Doon tayo sa ano yung direction na makapagpasakdal sa atin, na tinuturo ng Panginoon. Kasi, alam naman po natin na yung salita po ng Panginoon, isa lang naman tinuturong direksyon yan. Papalapit sa Panginoon. Yung dinadaan natin, yung mapa. Sabi nga sa mga naging pag-aaral natin, mapa to. Ito yung magtuturo sa atin kung saan ang Panginoon. Maliligaw tayo kung hindi natin ito susundin. Diba? Kasi magpababa. Balan-balan tayo sa magkabit-kabit. Pero bila pa lang po yun. Maliit pa lang naman. Ito, nasa last page na talaga. Diba? Kung tayo po masanay na hayaan ang ating dila na magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan, in general na kung walang kabuluhan mga bagay, diba? Ito'y magiging hadlang sa paglalakbay natin tungo sa buhay na 100 kasama ng Panginoon. Kasama sila. Ang hirap nun. Diba? Di ba sa Israel, ganun po yung nangyari? Kasi marami silang, sabi nga lagi po, marami silang reklamo. Angal lang angal. Eh, imbis na dire-diretso sila, dila ulit. Kasi kung ano sasabihin nila, nagreklamo lang. Kaya nagpapabaling sila ng direction. Kaya ang tumagal sila ng 40 years. Isang dali lang naman yung lakbayin kung lakad pa rin. Hindi naman yung sobrang layo. Nagpaikot-ikot sila kasi nagreklamo lang kasi sabi ni Daniel. Ay, sa pagtuturo ng araan lang, tama ka, Gilbert, di ba? Kung ano-ano kasi yung nagiging angal sila ng angal, di ba? Ano, experience angal. Meron din lagi ng angal din ng angal, diba? Ang hindi nangyari pag natin, binasa ko pati sila, ano yun, yung mga ibang mga tao pa na dun, kinakanta ng lupa, medyo sinignan ko yung mga kalapit nun sa paglalakto. Ayaw ko. So sa ganung bagay, hindi tayo makapunta agad sa gusto ng Panginoon na direksyon na mapalapit sa akin. Tawag siya ng tawag, hindi kayo. Silapit kayo sa akin. Tayo masusunod. Pero pag papagewang-gewang, lalo tayo natagal. Pag tinanong ko kayo nga, kung gusto niyo po ba mga sama Panginoon, sasabihin niyo, Amen. Di ba? Wala naman tatanggi kasi gusto natin yung kaya tayo nandito po, di ba? Kasi gusto natin mas mapalapit sa Panginoon. O malaman kung paano pa tayo mas mapapalapit sa ating Panginoon. Kaya kahit gaano pa ang kapangyarihan po ng dila, nasa ating pa rin po pagtanggap. Diba? Nasa pagtanggap na lamang natin po sa pangunawa kung ano maging epekto nito sa atin. Paano mo ba sasabihin, anong lasa, at paano mo ito tatanggapin. Kasi, iba-iba po tayo ng panlasa, di ba? Sa dila. Sa iba, pag nagkakape, naku, sobrang, hindi pa rin matamis eh. Pero ang dami na, nakadalawang kutsara ng asukal. Pero pagka sa iba naman, naku, sobrang tamis niya, parang magkakachikates na may ganun, di ba mga biro? Ang tamis mo magmahal. Kasi ang tamis mo magkape. So sa iba, may ganun, iba tayo panlasa. Magkakaiba rin yung panlasa natin sa pakikinig. Diba? O pangunawa na bawat sa salita ng pakinggan. Magkakaiba po. Sa salita ng pakinggan, nakakaiba-iba tayo ng interpretation ng minsan. Nakakaiba-iba po yan kasi depende sa nilalaman ng ating puso. Ng ating kalooban. Galit ka. Lahat ng sasabihin sa'yo minsan kahit na hindi naman siya galit, parang nagiging pagalit. Kung masaya ka sa puso mo, pag sinilika sa'yo yun, pwede ka rin maging mas kung neutral pero kung malungkot, kaya kanina sabi ko nga sa una natin, nakakapagpabago ng mood kung malungkot ka, nasabihin sa'yo, in-orderan kita ng PS5, hindi magiging masaya ka talaga, di ba? Pero yung sa ganyan, depende pa rin yung sa nilalaman ng puso natin. At kung ano sasabihin din, yung nagsalita. Andan po natin nakadepende yan sa nilalaman, sa nilalaman ng ating puso, babase ang ating mga sasalitain. Kung ano magiging lasa niya. At maging ang ating magiging pagtanggap o yung magiging lasa ng mga salita sa atin ay nakabase rin yan doon sa nilalaman ng ating puso. Maging ang ating magiging pagtanggap sa mga salitang sinalita ng ating kapwa sa atin. Subok yun. Nandito sa nilalaman ng ating kalooban. Paano mo siya tatanggapin, paano mo siya sasalitain. Paano mo i-interpret at paano mo gustong ibigay sa iba, o maibalasa sa iba. Ang mabuti
mabuting tao, sabi sa Lucas. So, ano ba na ito? Ba tayo? Ayan, talata. Tapos na po sa Lucas. Ito na po yung huling talata natin, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, sinan. Lucas 6:45. Ang mabuting tao daw po, kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan. Ng kanyang puso. So, dito kukuha yan. Di ba? Ang gagamitin niya. At ang masamang tao, kumukuha sa kasamaan sa masamang kayamanan na nandito din sa kalooban din. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Dito kasi nag-overflow lahat. Dito nag-overflow. Kung dito mag-overflow yan. Pag masaya ka, kaya minsan natutuwa po ako, kada naririnig ko si isang kapatid na good morning po, pagpupunta dito, sa makikipagkamay. Nakakatuwa. Hindi, personally, totoo po yun. Pagka narinig, parang kahit medyo malungkot ka, or pagod ka, or good evening po, ganyan ka sa labas, babati sa'yo ng ganun dito sa Panama. Di ba may gaan agad? Nakakatulong. Natutuwa ako pag narinig ko si kapatid na ganun. Kaya minsan hinihintay ko ganun. Di marinig? Pag umaga o pag gabi, parang doon ako excited. Good evening po! Kilala niyo siya, di ba? Natutuwa po ako ng gano'n na narinig si kapatid na gano'n. Dapat ganun. Kasi ibig sabihin, yun yung lumalabas sa yun ang gagaling sa puso. Puso Diba? talaga. Diba? Sabi nga, kung gratitude ang nararamdaman mo, gratitude din ang sasabihin mo. Kung reklamo ang sabihin mo, ang nararamdaman mo, reklamo din ang sabihin mo. Di ba? Kung pag-ibig ang gusto mong sabihin, ipaabot, pag-ibig din ang mga salita. At lahat din nakaka-apekto sa atin. Ang dila ay tunay na makapangyarihan, ngunit sangkapan lamang po nila. Tool. Hindi po yung dila ang nagko-control, ha? Kung ano yung nilalaman nito, yun ang kaya yung control nandito eh. Hindi dito. Kung ano yung ilalagay mo dito sa kalooban natin, yun yung malalabas sa atin. Ang nilalaman ng ating kalooban ang nagbibigay kapangyarihan dito. Hindi po masama ang dila. Ito ay kasangkapan lamang natin, kaya ng kabuuan ng ating katawan at pagkatao. Ito ay kasangkapan natin para ipangkuha sa Panginoon. Diba? At magagawa lamang natin yun kung ipamumuhay natin talaga sa ang tinuturo sa atin. Kasi tinanggap natin ng Panginoon. Yes. Mismo ay. Sabi nga ni Kapper din sa mga natin pangkapit, kaya ano siya ang umupo sa trono ng pagkatao natin. Hayaan natin siya yung mag-control sa puso natin, sa kalooban natin. Diba? Kasi tayo ay kagaya lang ng arkong Noah, na ginawa ng Noah. Walang control. Floating, ang term ni Kapper. Kaya natin ang Panginoon ang umilos kung saan tayo. Susundin lang naman natin ito. Di ba? At mapupunta tayo, nararating natin yung buwan ng walang din kasama ng Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa atin at magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nagtulad po na lang sa atin ng isang Diyos.